Ang tahimik at malinis na himpapawid ng first class na kabina ay biglang winasak ng isang matinis na iyak, isang tunog ng purong pagkabalisa ng sanggol na walang sinuman ang makakabaliwala. Nagmadaling pabalik-balik ang mga flight attendant, pilit ang kanilang propesyonal na ngiti at halata ang kaba sa kanilang mga kilos. Ang nagsimula bilang simpleng paghihinaing ay lumaki sa loob ng nakaraang 20 minuto at naging isang malakas na sigaw na wawasak sa lalamunan. Ang mga bulungan ng pag-aalala sa piling mga pasahero ay naging malalakas, iritadong reklamo. Ang mga salita ay humihiwa sa hangin ng may pagkaarogante. Sa ganitong presyo, umaasa ka sa isang tiyak na kapaligiran, bulong ng isang lalaking nakakasmer na sweater sa kanyang kasama, sapat na malakas para marinig ng lahat. Walang konsiderasyon, dagdag ng isang babaeng pinalamusya ng mga perlas, hindi na nag-abala pang hinaan ang kanyang boses. Ang ilan sa amin ay may negosyong dapat asikasuhin. Kailangan namin ng pahinga. Sa upuang dalawaji, si Anya Corpuz ay pilit na ipinikit ang kanyang mga mata, nagkukunwaring hindi tumatago sa kanyang likod ang masasamang tingin. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang 7 buwang sanggol, si Lito, at inuugoy ito sa isang nababaliw, desperadong ritmo na tila mas nagpapalakas lamang ng iyak nito. Kumakabog ang kanyang puso laban sa kanyang mga tadyang. Siya ang CEO ng Corpus Dynamics, isang higante sa industriya ng teknolohiya na kayang patahimikin ang isang boardroom sa isang sulyap lamang. Nakipagnegosasyon siya sa mga bilyong dolyar na kasunduan, hinarap ang mga pagkuha ng kumpanya ng may puot at nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ngunit hindi niya kayang patahimikin ang sarili niyang anak. Ang mukha ni Lito ay mapulang-mapula, ang kanyang maliit na katawan ay naninigas sa isang paghihirap na hindi niya maunawaan o mapakalma. Tama ang temperatura ng formula. Malinis ang kanyang lampin. Sinubukan niya ang pacifier nito, ang paborito nitong stuffed toy na giraffe, lahat ng inirekomenda ng mga parenting blog at libro. Walang gumana. Pakiramdam niya ay isang pampublikong hatol ito sa kanyang pagiging ina, isang papel na takot na siyang mabigo. Ang kanyang asawa, si Ricardo, ay nilinaw ang hatol nito noong araw na ipinakita niya ang positibong pregnancy test. Hindi pa ako handa para dito, sabi nito, walang emosyon ang boses. Ito ang iyong pinili, hindi sa akin. Umalis ito at hindi na lumingon pa, iniiwan siyang harapin ang bago, nakakatakot na mundong ito ng mag-isa. Bigla, ang boses ng kapitan ay umalingaw sa intercom. Ang karaniwang kalmadong tono ay napalitan ng isang matinding pagkagipit. Mga ginang at ginoo, mayroon tayong sitwasyon sa eroplano. Kung mayroong doktor o nurse sa flight na ito, mangyaring ipaalam ang inyong sarili sa cabin crew agad-agad. Isang malamig na takot ang tumusok kay Anya. Diyos ko, ganoon ba kalala? May sakit ba siya? Tumingin siya kay Lito, na ang mga sigaw ay napuputol na ngayon ng nasasakal, desperadong paghinga para sa hangin. Ang flight attendant, isang batang babae na may malalaki, nagpapanik na mga mata, ay nakayuko na sa kanya. Ma'am, nasasakal ba siya? Nagkakaproblema ba siya sa paghinga? Hindi ko alam, nautal na sabi ni Anya, nasasakal ang sarili niyang hininga. Siya ay isang sihi, isang pinuno. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay isang desperadong ina lamang, ganap at lubos na walang magawa habang pinapanood ng mundo ang kanyang pagkabigo. Sa mas malayo pa, sa likod ng kortinang velvet na naghihiwalay sa mundo ng mayayaman at mga napapagod, si Ramon Montcruz ay nakaramdam ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang walang tigil na iyak mula sa first class ay naging isang masakit na tunog sa kanyang sariling tahimik na kalungkutan. Siya at ang kanyang 7 taong gulang na anak, si Maya, ay pabalik sa San Francisco mula sa libing ng kanyang ina. Isang maliit, malungkot na pagtitipon sa isang bayan na hindi niya tinawag na tahanan sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang kamay ni Maya, ang maliliit nitong daliri ay isang saligan sa maalon na dagat ng kanyang kalungkutan. Mukhang malungkot talaga ang sanggol na iyan, Daddy, bulong ni Maya, habang nakatingala mula sa kanyang luma at punit-punit na kopya ng The Little Prince. Ang kanyang mga mata, na labis na katulad ng sa kanyang yumaong ina, ay puno ng dalisay, hindi komplikadong empatya ng isang bata. Nga, anak, bulong ni Mon, malayo ang tingin. Nang umalingaw ang apurahang tawag ng kapitan para sa isang doktor, na ituwid ni Mon ang kanyang tindig. Nakinig siya ng mariin, hindi sa mga salita, kundi sa tunog na nasa ilalim nito. Ang iyak ng sanggol. Ipinikit niya ang kanyang mga mata,
ang kanyang nakaraang buhay ay bumalik sa isang hindi inaasahang pagdaloy ng alaala at sensasyon. Hindi siya doktor, ngunit pamilyar siya sa iyak na iyon. Hindi ito ang matalim, nagpapanik na tunog ng pisikal na sakit o pagkasakal. Ito ay ang punit-punit na paulit-ulit na sigaw ng isang nervous system na labis na naitulak lampas sa hangganan nito. Ito ay ang tunog ng purong, hindi nahaluan, labis na pagpapasigla, overstimulation. Gumugol siya ng mahigit isang dekada sa pag-aaral ng wika ng tunog, kung paano ang ilang frequency ay makakapagpakalma o makakapagpagulo. Kung paano ang isang umalingaw na vibration ay direktang makakapagsalita sa mga pangunahing bahagi ng utak ng tao. Ito ang ubod ng kanyang sining, ang sekreto kung paano niya minsang pinakanta ang isang Stradivarius sa mga concert hall na puno ng tao sa buong mundo. Ang buhay na iyon ay wala na ngayon, nakalibing sa ilalim ng mga guho ng kasinungalingan at isang iskandalo na hindi niya matatakasan. Iniiwan siyang walang anuman kundi ang mga magaspang na kamay ng isang janitor at ang tahimik na pagmamahal ng kanyang anak. Daddy, tanong ni Maya, naramdaman ang pagbabago sa kanya. Ayos ka lang po ba? Tiningnan niya ito, ang maliit na batang babae na kanyang pinalaki mula nang sandaling kunin ng ina nito ang huling hininga nito sa delivery room. Nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang makita siya nitong masira, nagagawa siya ng ligtas, simpleng buhay para dito, malayo sa mga kalat ng kanyang nakaraan. Ang paglabas sa kanyang pinagtataguan ay isang peligro. Ang makialam ay isang peligro. Tinuruan siya ng mundo na ang kabaitan ay isang pananagutan. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang mahinang paghikbi ng ina mula sa likod ng kortina, isang tunog ng lubos na kawalan ng pag-asa na umalingaw-ngao ng mas malalim kaysa sa anumang nota ng selo. Alam niya ang damdaming iyon. Isang taon siyang nabuhay doon matapos mamatay ang kanyang asawa, nag-iisa kasama ang isang sanggol na may kolik at ang nakakadurog na bigat ng mundo. Mahigpit niyang pinisil ang kamay ni Maya. Pupunta ako para tingnan kung makakatulong ako, malumanay niyang sinabi. Babalik din ako agad. Huwag kang aalis, okay? Tumango si Maya, seryoso at nagtitiwala ang kanyang ekspresyon. Inalis ni Mon ang kanyang seatbelt at tumayo. Ang paglalakad mula sa economy ay parang pagtawid sa isang hangganan patungo sa ibang bansa. Itinulak niya ang velvet na kortina at tumuntong sa malawak, mapang-away na teritoryo ng first class. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, ang kanyang simpleng jeans at luma na jacket ay matinding kaibahan sa mga tailored suit at designer label. Ang paghatol ay kapansin-pansin, isang tahimik na tanong kung ano ang ginagawa ng lalaking ito mula sa likuran ng eroplano dito. Hindi niya pinansin ang mga ito, ang kanyang atensyon ay nasa eksena sa upuang dalawagi. Nakita niya ang ina, ang kanyang magandang mukha ay may bakas ng luha, ang kanyang mahal na blusang sutla ay gusot. Nakita niya ang sanggol na nagpupumiglas at sumisigaw, at sa mga mata nito ay nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling pinakamadilim na mga araw. Lumapit siya ng dahan-dahan, kalmado, ang kanyang mga kamay ay bukas sa kanyang tagiliran. Tumigil siya sa tabi ng upuan nito at naghintay na tumingala ito. Nang sa wakas ay tumingala ito, ang kanyang mga mata ay malaki na maihalo ng takot at pagod. Ibinaba niya ang kanyang boses at ginawa itong matatag. Patawad, ma'am, sabi niya, ang kanyang tono ay banayad ngunit matatag. Alam kong mapangahas ito, ngunit baka makatulong ako. Tumingala si Anya sa estranghero, isang bagong alon ng kahihiyan ang bumalot sa kanya. Isang lalaki mula sa economy na may mababait na mata at luma na cuffs, ang nasasaksihan siya sa kanyang pinakamababang kalagayan. Ang kanyang unang likas na reaksyon, na hinasa ng maraming taon sa mundo ng korporasyon, ay ang paalisin siya, upang muling igiit ang kontrol. Kaya na namin ito, sinimulan niyang sabihin, ang mga salita ay otomatiko at depensibo. Nagmadali ang isang flight attendant, ang kanyang ekspresyon ay halo ng ginhawa at pagkagulo. Sir, kailangan ko po kayong pabalikin sa inyong upuan. Ito po ay first class cabin. Ngunit hindi tumingin si Mon sa flight attendant. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Anya, kalmado at matatag. Hindi ito tingin ng pagkaawa, kundi ng pag-unawa. Ito ay isang tingin na nagsasabing, naranasan ko na ang nararamdaman mo. Ang simple, hindi sinasabing empatsyang iyon ay tumago sa baluti ni Anya. Napalibutan siya ng mga tao sa nakalipas na oras, mga attendant, mga pasahero, lahat ay nag-aalok ng walang kabuluhang payo o hindi gaanong natatagong paghatol.
Ngunit ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakaramdam na nag-iisa siya. Tinaas niya ang isang kamay, pinatahimik ang flight attendant. Ayos lang, sabi niya, paos ang boses. Humarap siya kay Mon, ang hinala at pagkadesperado ay naglalaban sa loob niya. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Hindi nag-alok si Mon ng mahabang paliwanag o listahan ng credentials. Tumama lang ang kanilang mga mata at nagtanong, maaari ba? Iginawad niya ng marahan ang kamay kay Lito, na ngayon ay inaarangkada na ang likod, ang kanyang mga sigaw ay nagiging nagpapanik, walang hininga na mga tili. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, isang simpleng kahilingan para sa tiwala sa isang sandali kung saan wala na siyang matitira pang ibibigay. Sa loob ng mahaba at tense na segundo, nag-alinlangan siya. Ang pag-abot ng kanyang anak sa isang ganap na estranghero, sa isang eroplano ay tila padalos-dalos, baliw. Ngunit pagkatapos ay nagbigay ng isa pang iyak si Lito. Isang tunog na puno ng pighati na tila isang pisikal na suntok. Bumaba ang kanyang mga balikat. Tumango siya, isang mabilis na paggalaw. Nang may pagsasanay na madali na nagpapahiwatig ng hindi mabilang na oras na ginugol kasama ang isang sanggol, marahang inangat ni Mon si Lito mula sa kanyang mga bisig. Hindi niya ito inalog o ipinadyak. Sa halip, kalong niya ang sanggol ng mataas sa kanyang dibdib, idiniin ang maliit na tainga ni Lito laban sa lugar kung saan pinakamalakas ang kanyang tibok ng puso, at pagkatapos ay nagsimula siyang humimig. Hindi ito isang lullaby o anumang nakikilalang melodya. Ito ay isang nag-iisang low-frequency na nota na tila nagba-vibrate sa mismong hangin sa kabina. Ang tunog ay imposibleng malalim at umalingaw-ngaw, halos hindi makatao na matatag, tulad ng pinakamababang nota na kinuha mula sa isang selo na idinisenyo upang lampasan ang mga tainga at direktang makipag-usap sa mga buto. Ipinikit ni Mon ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay umuugoy sa isang mabagal na metronomic rhythm, isang tao na angkla sa isang dagat ng kaguluhan. Ang epekto ay madalian at malalim. Ang nagpapanik na sigaw ni Lito ay huminto sa gitna ng iyak, napalitan ng isang nasasakal, nanginginig na paghinga. Ang kanyang matigas na katawan, na lumalaban kay Anya ng buong lakas, ay lumambot laban sa dibdib ni Mon. Ang galit na mapulang flush sa kanyang pisngi ay nagsimulang kumupas. Ilang hikbi ang nakataka sa kanyang mga labi, pagkatapos ay mga whimper at pagkatapos ay katahimikan. Ang kanyang mga talukap ng mata ay kumislap, bumagsak, at pagkatapos ay nagsara. Sa loob ng 60 segundo, ang sanggol na nagpahirap sa first-class cabin sa loob ng mas matagal pa sa isang oras ay mahimbing na natutulog. Isang maliit na kamao ang nakakapit sa tela ng luma na jacket ni Mon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Bawat pasahero ay naninigas, nakanganga ang kanilang mga bibig. Ang lalaking naka-cashmere na sweater ay nakatitig, ang kanyang mapanukso na ekspresyon ay napalitan ng isa ng purong hindi paniniwala. Ang flight attendant ay nakatayo ng walang galaw sa pasilyo, nakatingin kay Mon na parabang nagtanghal siya ng isang gawa ng imposibleng mahika. Ang tanging tunog ay ang matatag na drone ng mga makina ng eroplano. Nakatingin si Anya, ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Tumingin siya mula sa payapa at natutulog na mukha ng kanyang anak patungo sa estranghero na maihawak sa kanya. Parang isang guni-guni. Ginamit niya ang bawat kagamitan sa kanyang malawak na arsenal, kayamanan, kapangyarihan, katalinuhan at nabigo. Ang lalaking ito, sa kanyang tahimik na kumpiyansa, at isang simple, umalingaw na himig, ay nagtagumpay sa loob ng ilang segundo. Maingat upang hindi maabala ang natutulog na bata, ibinalik ni Mon si Lito sa kanyang mga bisig, inaayos ito upang ito ay nasa parehong posisyon laban sa kanyang dibdib. Ito ang inyong posisyon, bulong niya, halos hindi naririnig ang kanyang boses. Hayaan mo siyang maramdaman ang tibok ng puso mo. Huminga ka lang ng mabagal at malalim. Kinuha ni Anya ang kanyang anak, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay mas mabigat ito ngayon, mainit at malambot sa tulog. Tumingala siya sa lalaki na nagbigay sa kanya ng imposibleng kapayapaan na ito. Ang mga tanong ay lumabas sa isang nasasakal na bulong. Sino ka? Tumama ang kanilang mga tingin, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ang pangalan ko ay Ramon Cruz. Ang pangalan ay walang kahulugan sa kanya, na lalo lamang nagpalalim sa misteryo. Ano ang ginagawa mo, Ramon Cruz? Pilit niya, ang kanyang boses ay muling nakakuha ng bahagi ng karaniwan nitong otoridad. Doktor ka ba?
Isang therapist. Isang kislap ng isang bagay, kalungkutan marahil, ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito nawala. Nagbigay siya ng isang maliit, mapagpakumbabang ngiti. Hindi ma'am, sabi niya, ang mga salita ay tahimik ngunit malinaw. Ako ay isang janitor lamang. Ang salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, isang matindi, hindi ka panipaniwalang kaibahan sa himala na nasaksihan niya. Isang janitor. Ang kanyang isip ay naguluhan. Hindi ito makatuwiran. Ang kagandahan sa kanyang mga paggalaw, ang malalim na pag-unawa na taglay niya, imposible ito. Patuloy pa ring sinusubukang iproseso ito, iginawad niya ang kamay sa bakanting upuan sa tabi niya, isang malambot na leather throne na mas mahal pa kaysa sa isang round-trip ticket para sa karamihan ng mga tao. Dito ka na, sabi niya, ang nag-iisang salita ay isang utos, isang pakiusap. Pakisuyo, umupo ka. Tiningnan ni Mon ang marangyang upuan, pagkatapos ay sumulyap pabalik patungo sa velvet na kortina. Nagbigay siya ng isang magalang ngunit matatag na pag-iling ng ulo. Salamat, ngunit hindi ako maaaring manatili, sabi niya, ang kanyang boses ay banayad ngunit ganap. Naghihintay sa akin ang aking anak. Nang walang sinabi pa, tumalikod siya at naglakad palayo. Dumulas siya pabalik sa kortina, nawala sa kabilang mundo ng economy class ng tahimik tulad ng kanyang pagdating. Iniwan niya ang isang first-class cabin na nalubog sa isang tulala na katahimikan at isang CE na may hawak sa kanyang natutulog na anak. Ang kanyang mundo ay ganap na nabaligtad, ang kanyang isip ay naglalaban. Ang dalawang hindi mapagkakasundo ang katotohanan ay umalinggaw ng paulit-ulit. Ramon Cruz, isang janitor. Ito ay isang palaisipan na hindi niya maunawaan, ngunit alam niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na kailangan niyang lutasin. Sa natitirang bahagi ng flight, isang hindi natural na kapayapaan ang nanahan sa first-class cabin. Mahimbing na natulog si Lito sa dibdib ni Anya, malambot at pantay ang kanyang paghinga. Ang iba pang mga pasahero na napahiya sa katahimikan dahil sa tahimik na drama na nasaksihan nila ay nanatili sa kanilang sarili. Ang mga flight attendant ay tinrato si Anya nang may bagong paggalang, nag-aalok sa kanya ng tubig, mainit na kumot at bumubulong ng paghingi ng tawad para sa naunang kaguluhan. Tumanggap siya ng walang imik, ang kanyang isip ay libu-libong milya ang layo. Hindi siya makapagtrabaho. Ang mga encrypted deal memo sa kanyang tablet ay tila walang kabuluhan. Ang mga apurahang email mula sa kanyang board of directors ay hindi mahalaga. Ang kanyang buong pagtuon ay nakatuon sa palaisipan ni Ramon Cruz, isang janitor. Ang salita ay tila mali sa kanyang bibig, isang hindi magandang napiling etiketa para sa isang lalaki na nagtataglay ng ganoong pambihirang kaloob. Inulit niya ang engkwentro ng paulit-ulit. Hindi lamang ito ang ginawa niya. Ito ay kung paano niya ito ginawa, ang tahimik na kumpiyansa, ang banayad na otoridad, ang ganap na kawalan ng ego, at ang malalim, panandali ang kalungkutan sa kanyang mga mata nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang propesyon. Ito ay isang lamat sa isang maingat na itinayo na faade, isang sulyap sa isang kwento na hindi niya gustong sabihin. Hindi nakarating si Anya Corpuz sa kinaroroonan niya sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga bagay sa literal na halaga nito. Nakita niya ang mga pattern kung saan nakita ng iba ang kaguluhan, nakahanap ng leverage sa pinakamaliit na hindi pagkakapare-pareho. Si Ramon Cruz ang pinakamalaking hindi pagkakapare-pareho na kanyang nakita. Isang lalaki na may mga kamay ng isang manggagamot at ang titulo ng trabaho ng isang kustodyan. Ito ay isang kontradiksyon na nagpasindi sa bawat analytical na bahagi ng kanyang utak. Ang pasasalamat ay bahagi ng kanyang naramdaman, isang malalim, napakalaki na alon nito. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay isang mas malakas na puwersang nagtutulak. Hindi lang siya nagpapasalamat sa lalaki na tumulong sa kanya. Siya ay kinain ng pangangailangan na unawain siya. Bumalik sa upuang 23G, Simon ay dumulas pabalik sa makitid na upuan sa tabi ng kanyang anak. Ang amoy ng recycled air at murang kape ay isang saligan na pamilyar na katotohanan matapos ang mabangong luho ng first class. Tinulungan mo ba ang sanggol, Daddy? Tanong ni Maya, hindi man lang tumitingin mula sa kanyang libro. Ikinalabit ni Mon ang kanyang seatbelt, ang click ng metal latch ay nagtatakan sa kanya pabalik sa kanyang mundo. Anak, natutulog na siya ngayon. May magic voice ka, Daddy, sabi ni Maya nang walang bahala. Tulad ng ginagamit mo sa malaking violin mo noon. Ang kaswal na inosensya ng kanyang mga salita ay isang suntok sa kanyang sikmura.
Malaking violin. Iyon ang tawag niya sa kanyang selo noong huling beses na nakita niya ito bago niya ito ibinenta upang bayaran ang mga medical bill ng kanyang ina. Bago iyon ang bagay na nagbigay kahulugan sa kanya. Ngayon ito ay isa na lamang multo. Isang alaala na, sa kabutihang palad, si Maya ay masyadong bata pa para lubos na maunawaan. Gumugol siya ng 7 taon sa pagtatayo ng isang pader sa paligid ng bahaging iyon ng kanyang buhay. Brick sa bawat masakit na brick. Ang kanyang maikling pagganap sa first class ay parang pagkuha ng sledgehammer dito. Inilantad niya ang kanyang sarili at para saan? Upang tulungan ang isang estranghero. Pakiramdam niya ay parehong kailangan at hindi kapanipaniwalang katangahan. Tumingin siya sa bintana sa walang katapusang kalawakan ng mga ulap. Isa lang siyang janitor. Ito ay isang ligtas, anonymous na buhay. Walang sinumang tumitingin ng 2 beses sa lalaking nag-empty ng mga basurahan at nagmamasa ng mga sahig. Walang mga kritiko, walang mga karibal, walang nakakabulag na spotlight. Ito ay isang buhay ng mga anino at ang mga anino ay ligtas. Ipinanalangin niya na ang kanyang panandaliang pagkakamali sa paghatol ay hindi hahayaang bumalik ang liwanag. Nang sa wakas ay nagsimula ng bumaba ang eroplano patungo sa San Francisco, isang nerbiyosong enerhiya ang umikot sa kabina. Nakaramdam si Anya ng panghihinayang. Natutulog pa rin si Lito at malapit nang masira ang spell. Ang lalaki na tumulong sa kanya ay mawawala sa anonymity ng pulutong. Nang magding off ang karatula ng seatbelt pagkatapos lumapag, ang mabilis na enerhiya ng buhay sa lupa ay nagpatuloy. Ang kanyang telepono ay nag-buzz sa buhay na may 12 ng mga mensahe. Nag-text ang kanyang driver. Ang kanyang personal assistant ay nagtatanong tungkol sa schedule para sa pulong bukas. Bilang isang first-class passenger, siya ang isa sa mga unang bumaba ng eroplano. Naglakad siya sa jet bridge, ang kanyang mga paggalaw ay mabagal at sinasadya, ang kanyang mga mata ay nag-iiskan sa ilog ng mga tao na umaagos mula sa likuran ng sasakyang panghimpapawid. Sa isang sandali, isinasaalang-alang niya ang paghihintay, paghahanap sa kanya, upang mag-alok ng isang tamang pasasalamat, marahil ay ipilit ang $100, 100 na bill sa kanyang kamay, ngunit ang pag-iisip ay tila mura, nakakainsulto. Ano ang tamang paraan upang pasalamatan ang isang lalaki na nagtanghal ng isang himala? Ang kanyang driver, isang matibay na lalaki na nagngangalang Mang George, ay naghihintay sa kanya sa tabi ng gate, ay hawak na karatula na may pangalan niya. Kinuha niya ang kanyang mga bag, at ang boses ng kanyang personal assistant ay nag-buzz na sa kanyang tainga sa pamamagitan ng kanyang AirPods, nagre-rehistro ng isang listahan ng mga gawain at appointment. Si Anya ay dinala pabalik sa agos ng kanyang buhay, isang mundo ng walang tigil na kahusayan at pasulong na momentum. Ngunit habang ginagabayan siya patungo sa pribadong labasan para sa mga serbisyo ng black car, nakita niya sila. Sa tapat ng abalang terminal, nakatayo sa mahaba at palikuliko na linya para sa mga pampublikong taksi ay si Namon at Maya. Hawak niya ang isang nag-iisang scuffed suitcase sa isang kamay at ang maliit na kamay ni Maya sa kabilang kamay. Yumuko siya upang makinig habang si Maya ay tuwang-tuwang tumuturo sa isang malaking advertisement sa dingding. Mukha silang ordinaryo, napakatahimik, isang maliit na isla ng tahimik na dignidad sa isang karagatan ng ingay at pagmamadali. Ang larawan ay nasunog sa kanyang isip. Ang kanyang mundo ng mga pribadong driver at velvet rope, ang kanya ay mga pampublikong linya at isang nag-iisang maleta. Sa sandaling dumulas siya sa malamig na leather interior ng town car. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-uusap pa rin ang kanyang assistant. Clara, putol ni Anya, matalim at malinaw ang kanyang boses. Opo, Miss Corpus. Kanselahin ang aking 4 oras at may trabaho ako para sa iyo. Ito ay isang prioridad. Siyempre. Ano ang kailangan mo? Tiningnan ni Anya si Lito, natutulog ng payapa sa state-of-the-art car seat na naghihintay para sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana habang ang skyline ng San Francisco ay dumula sa paningin. Siya ay bumalik sa kanyang elemento, isang lugar kung saan ang impormasyon ay kapangyarihan at ang anumang bagay ay maaaring bilhin o matagpuan. Kailangan kitang hanapin ang isang tao, sabi niya, ang kanyang tono ay walang lugar para sa mga tanong. Ang pangalan niya ay Ramon Cruz. Siya ay nasa flight ko. Sinabi niya sa akin na siya ay isang janitor. Hanapin ang lahat, Clara.
Ang kanyang address, ang kanyang work history, kung saan siya nag-aral. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Ang pagsakay sa taksi mula sa SSE ay isang tahimik na isa. Si Maya, pagod mula sa paglalakbay at ang emosyonal na bigat ng nakaraang ilang araw, ay inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Mon at pinanood ang mga ilaw ng lungsod na nagiging guhit ng ginto at pula. Ang kanilang apartment ay nasa ikatlong palapag ng isang katamtamang gusali sa Outer Richmond, isang neighborhood kung saan ang hamog ay makapal na gumugulong, at ang tunog ng malayong foghorn ay isang pare-pareho, umaaliw na kasama. Ito ay maliit, na may dalawang maliliit na silid-tulugan at isang living room na amoy luma na libro at ang lemon polish na ginagamit ni Mon sa mga sahig. Ngunit ito ay maingat na malinis at puno ng init na walang kinalaman sa maingay na lumang pampainit sa sulok. Ito ang kanilang santuwaryo, ang maliit at ligtas na mundo na kanyang itinayo para sa kanila. Habang kinukumutan ni Mon si Maya sa kanyang kama, tumingala ito sa kanya, mabigat ang kanyang mga mata sa tulog. Si Lola ba ay isang anghel na ngayon kasama si Mommy? Naramdaman ni Mon na humihigpit ang kanyang lalamunan. Hinaplos niya ang buhok nito pabalik mula sa kanyang noo. Anak, magkasama sila. Okay, bulong niya at pagkaraan ng isang sandali, siya ay natulog. Tumayo siya sa pintuan ng kanyang silid sa loob ng mahabang panahon, pinapanood ang banayad na pagtaas at pagbagsak ng kanyang dibdib. Bawat desisyon na ginawa niya, bawat sakripisyo ay para sa kanya. Ang kanyang trabaho bilang isang janitor ay nagbabayad ng mga bill, pinanatili nito ang isang bubong sa kanilang mga ulo. Ito ay anonymous, walang pasasalamat na trabaho na isinasagawa sa gitna ng gabi. Ngunit ito ay matatag. Ito ay ligtas. Itinulak niya ang alaala ng eroplano, ang amoy ng mamahaling pabango, ang mga shock na mukha, ang pasasalamat sa mga mata ng isang magandang babae, palabas ng kanyang isip. Hindi iyon ang kanyang mundo. Ito ay isang lugar na kanyang binisita nang hindi sinasadya at kung saan hinding-hindi siya dapat bumalik. Milya-milya ang layo sa isang penthouse apartment na nakatanaw sa kumikinang nakalawakan ng Golden Gate Bridge, si Anya Corpuz ay nakatayo sa isang ibang uri ng katahimikan. Ang kanya ay isang malawak, umalinggaw na tahimik na pinapatibayan lamang ng hum ng isang state-of-the-art air filtration system. Isang professionally trained night nurse ang mabilis na kumuha kay Lito patungo sa kanyang perpektong appointed nursery, at ang katahimikan na iniwan niya ay isang hungkag na sakit. Ang apartment, na itinampok sa 3 architectural magazine, ay isang monumento sa minimalist luxury. Ito ay lahat ng malinis na linya, polished concrete, at salamin mula sa sahig hanggang kisam. Ito ay nakamamanghang at ito ay lubos na walang laman. Ito ay isang lugar upang mapabilib ang mga tao, hindi upang manirahan. Naglakad-lakad siya sa haba ng napakalaking living room, isang baso ng alak sa kanyang kamay, ang kanyang telepono ay nakapatong sa Marble Island sa kusina. Sinabi niya sa sarili na maging matyaga, na kailangan ni Clara ng oras, ngunit ang pasensya ay hindi isang bertud na taglay niya. Sa bawat pagsasara niya ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Ramon Cruz, naririnig ang imposibleng nakakapagpakalma na himig. Ang kanyang telepono ay nag-buzz ng huli na sa sumunod na hapon. Si Clara iyon. Mayroon akong nahanap para sa iyo, Miss Corpuz, sabi ng kanyang assistant, malutong at mahusay ang kanyang boses. Mas komplikado kaysa sa inasahan ko. Mas komplikado kaysa sa inasahan ko. Ang puso ni Anya ay tumibok ng kaunti. Magpatuloy ka. Madali ko siyang natagpuan. Simula ni Clara. Ang tunog ng typang ay nagkiklik sa likuran. Ramon Cruz, edad 36. Naninirahan siya sa alas 7:45 Balboa Street. Mayroon siyang isang dependent, isang anak na babae, si Maya, edad 7. Siya ay nagtatrabaho sa Citywide Cleaning Solutions. Ang kanyang pangunahing gabi-gabing assignment ay ang Ellison Tower sa Montgomery Street. Nakaramdam si Anya ng kakaiba. Hindi makatwiran na sakit ng pagkadismaya. Totoo pala ang lahat. Talagang ang isa lang siyang janitor. Ang misteryo ay isang paggawa-gawa lamang ng sarili niyang masyadong pagod na isip. Ngunit nagpatuloy si Clara. Nagbabago ang kanyang tono. Doon nagtatapos ang prangka na impormasyon. Ang kanyang trabaho sa Citywide ay nagsimula 7 taon na ang nakalipas. Bago iyon, ang kanyang work history ay isang multo. Walang anuman. Walang tax records. Walang pay stubs. Wala. At ang kanyang edukasyon,
Miss Corpus, nakaupo ka ba? Sabihin mo na lang sa akin. Clara. Siya ay isang mag-aaral sa Juilliard School sa New York. Ang mundo ay tumagilid ng bahagya sa akses nito. Juilliard, ang nangungunang arts conservatory sa planeta. Imposible yan, bulalas ni Anya. Lalo pang naging kakaiba, sabi ni Clara. Ang kanyang mga record ay sealed. Kinailangan ng malaking halaga ng panghihikayat at isang tawag sa isang napakahusay na contact upang kumpirmahin lamang ang kanyang pagdalo. Siya ay nasa music division. Cello. Bumagsak si Anya sa isang puting leather sofa. Nakalimutan ang baso ng alak sa kanyang kamay. Isang cellist. Siyempre, ang umalingaw-ngaw na himig. Ang perpektong pitch. Ang magandang, may kumpiyansa na mga kamay. Nagsisimula na itong magkaroon ng nakakatakot na uri ng kahulugan. Bakit ang isang Juilliard cellist ay nagtatrabaho bilang isang janitor? Sa tingin ko ay nagsisimula na akong malaman. Sabi ni Clara, bumababa ang kanyang boses. Ang pangalan ni Ramon Cruz ay nag-trigger ng mga alert sa ilang Deep Archive News database. Sinusubukan ko pa ring makalusot sa mga firewall. Ngunit ang mga artikulo ay lahat mula sa halos 8 taon na ang nakalipas. Ang mga ito ay tungkol sa San Francisco Symphony. Tila siya ay isang uri ng prodigy. Ang kanilang star soloist, madalas siyang binabanggit ng mga artikulo. Kadalasan sa parehong hininga tulad ng principal cellist ng orkestra noong panahong iyon. Isang lalaking nagngangalang Donato Marquez. Isang star soloist. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin. Electric at hindi ka panipaniwala. Hindi lang siya isang music hero. Siya ay napakatalino. Ano ang maaaring nangyari upang magdulot ng ganoong kapahamakan na pagbagsak mula sa karangalan? Ibigay mo sa akin ang mga artikulong iyon. Clara, utos ni Anya. Ang kanyang isip ay naglalaban. Pinagsasama-sama ang mga piraso. Wala akong pakialam kung magkano ang gastos o kung ano ang kailangan mong gawin. Gusto kong basahin ang mga ito. Inaayos ko na. Ngunit Miss Corpus, maraming digital noise sa paligid ng kanyang pangalan mula sa panahong iyon. Mga akusasyon. Isang malaking pampublikong iskandalo. Magulo ito. Wala akong pakialam sa magulo. Sabi ni Anya. Isang bagong matatag na desisyon ang tumitigas sa kanyang boses. Hindi na ito tungkol lamang sa paglutas ng isang palaisipan. Ito ay tungkol sa malalim na kawalang katarungan ng lahat ng ito. Ang isang lalaki na may ganoong karaming talento. Ganoong karaming kagandahan ay nag-e-empty ng mga basurahan sa isang skyscraper sa downtown habang siya ay nakikipagtalo tungkol sa shareholder dividends. Kailangan niyang makita siyang muli. Hindi lang para magpasalamat sa kanya, kundi para maintindihan. Ang pagpapakita sa kanyang apartment ay wala sa tanong. Ito ay magiging isang panghihimasok. Isang power play. Ngunit ang kanyang trabaho, ang Ellison Tower, isang ideya na matapang at direkta, ay nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at mapagpasyahan na ngayon. Kalimutan mo muna ang mga artikulo. Mayroon akong masapurahang gawain. Alamin kung sino ang naglilis sa tuktok na palapag ng Ellison Tower. Wala akong pakialam kung sino sila. Alamin kung malapit na bang matapos ang lease. Kung hindi, alamin kung magkano ang halaga upang bilhin sila palabas dito. Nagkaroon ng paghinto sa kabilang dulo ng linya. Ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na narinig ni Anya ang kanyang assistant na nag-alinlangan. Miss Corpus, narinig mo ako, sabi ni Anya. Tumayo at naglakad patungo sa malawak na bintana na nakatanaw sa lungsod. Corpus Dynamics is naghahanap ng bagong satellite office. Pagkaraan ng 2 linggo, nakatayo si Anya Corpus sa walang laman. Malawak na espasyo ng ika-48 palapag ng Ellison Tower. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong carpet ay nakabitin sa hangin. Sa ilalim niya, ang mga ilaw ng San Francisco ay nakakalat tulad ng isang kumot ng mga nahulog na bituin. Ito ay isang pangunahing piraso ng corporate real estate na may nakamamanghang tanawin. Isang estratehikong pagkuha sa anumang sukatan. Ito rin ay isang ridiculously mahal, ganap na hindi kinakailangan, at maingat na ininhinyero na dahilan. Si Clara, isang master ng corporate warfare, ay isinagawa ang kanyang mga utos ng may kalupitan na katumpakan. Ang dating mga nangungupahan, isang nahihirapang hedge fund,
ay binili palabas ng kanilang lease sa isang kasunduan na napakabilis at napakaheneroso na hindi nila alam kung ano ang tumama sa kanila. Ang bagong satellite office ng Corpus Dynamics ay opisyal na sa kanya. Ginugol niya ang hapon doon. Nagdaan sa mga kilos kasama ang isang team ng mga arkitekto at designer. Tinatalakay ang mga glass wall at open concept workflow. Sa buong panahong iyon, isang nerbyosong electric energy ang tumakbo sa kanyang mga ugat. Pinauwi niya silang lahat ilang oras na ang nakalipas. Ngayon siya ay nag-iisa, naghihintay. Sa ibaba sa building sub-basement, nag-clock in si Ramon Cruz para sa kanyang shift. Ang pamilyar na ritmo ng kanyang gawain ay isang aliw. Nagpalit siya sa simpleng kulay abo na uniforme ng Citywide Cleaning Solutions. Ang pamilyar na bigat ng kiring sa kanyang sinturon ay isang saligan na presensya. Huminga siya sa acrid smell ng industrial strength disinfectant. Isang amoy na pumalit sa matamis. Woody aroma ng rosin at aged varnish mula sa kanyang nakaraang buhay. Siya ay hindi nakikita dito. Isang multo na nagmumulto sa gusali pagkatapos umuwi ang mga mahahalagang tao. At ganyan ang gusto niya. Sinimulan niya ang kanyang mga rounds sa ground floor at nagtrabaho pataas. Ang bawat palapag ay isang tahimik, maayos na libingan ng mga cubicle at conference room. Ini-empty niya ang mga basurahan na puno ng mga crumpled report at itinapon ng mga tasa ng kape. Pinupunasan ang mga surface, at nagba-vacuum ng mga plush carpet. Ang kanyang mga pagdalaw ay matipid. At si nanay. Sa oras na naabot niya ang mga top floor, lagpas na sa 10:00. Alam niya na ang ika-48 palapag ay bagong list. Ang work order ay nagsabi lamang na gumawa ng light pass-through. Ang mga pinto ng elevator ay nagbukas sa isang malawak at madilim na espasyo. Itinulak niya ang kanyang mabigat na cart palabas. Ang mga gulong nitong goma ay mahinang nagkikiskisan sa polished concrete. Pagkatapos ay nakita niya ito. Isang nag-iisang figure na silhouetted laban sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame. Nakatingin sa lungsod. Siya ay natigilan. Ang kanyang puso ay humampes laban sa kanyang mga tadyang. Siya yun. Ang babae mula sa eroplano. Dito sa kanyang gusali, ito ay isang imposible na pagkakataon. Isang statistical anomaly na napakalalim na tila isang pagbaluktot ng katotohanan mismo. Ang kanyang unang instinct ay ang umatras. Upang bumalik sa elevator at magkunwari na hindi niya ito nakita. Ngunit huli na ang lahat. Narinig siya nito. Humarap ito. Kahit sa madilim na liwanag ang kanyang presensya ay namumuno. Hindi siya nagkukunwari ng pagkagulat. Ang kanyang tingin ay direkta. Matindi. Ramon Cruz, sabi niya. Hindi ito isang tanong. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang cart. Isang marupok na kalasag laban sa kanyang napakalaking presensya. Miss Corpus, ano ang ginagawa mo dito? Ang kumpanya ko ay naglis lang ng palapag na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Ito ay isang makatwirang kasinungalingan na inihatid ng may sinanay na kadalian ng isang CEO. Nagpapalawak kami. Naglakad siya ng ilang hakbang patungo sa kanya. Kumukuha ng isang envelope mula sa bulsa ng kanyang blazer. Umaasa akong baka makita-kita. Gusto kitang pasalamatan ng maayos para sa ginawa mo sa eroplano. Inabot niya ang envelope sa kanya. Hindi niya kailangang buksan ito upang malaman na naglalaman ito ng isang check. Malamang para sa isang halaga na maaaring magpabago sa kanyang buhay. Ito ay isang transaksyon. Ang wika ng kanyang mundo. Ang kapangyarihan ay ginamit upang bayaran ang isang utang. Hindi na kailangan yan, Miss Corpus, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inakala. Hindi siya gumawa ng anumang paggalaw upang kunin ang envelope. Hindi ko ito ginawa para sa pera. Masaya lang ako na nakatulong ako sa iyo at sa iyong anak. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakaunat sa loob ng isang sandali bago niya ito dahan-daang ibinaba. Isang kislap ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Inaasahan niya ang pasasalamat. Marahil ay pagkagulat. Ang kanyang magalang na pagtanggi ay nagpatalsik sa kanya mula sa script. Nagbago siya ng diskarte. Ang assistant ko ay napaka-thorough. Sabi niya. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa nagpapahalaga patungo sa nag-iimbestiga. Magaling siyang maghanap ng mga bagay na misplaced. Sinabi niya sa akin na nag-aral ka sa Juilliard. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng isang pisikal na suntok.
Ang hangin ay kumalat na may biglaang kapansin-pansin na tensyon. Ang palakaibigan, mapagpakumbabang janitor ay naglaho, pinalitan ng isang lalaki na may malamig na mata at isang depensibong tindig. Pakiramdam niya ay exposed, nilabag. Ang malakas, mayaman na babaeng ito ay naghukay sa kanyang buhay. Inilabas ang mismong bagay na pinaghirapan niyang panatilihing nakalibing. Matagal na iyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay patag at matigas. Tumalikod siya at nagsimulang itulak ang kanyang cart patungo sa malayong bahagi ng opisina. Kung maaari, may trabaho pa ako. Isang cellist, pilit niya. Naglalakad pagkatapos niya. Ayaw siyang bitawan. Ikaw ay isang star soloist sa symphony. Ano ang nangyari, Ramon? Ang isang lalaki na may ganoong uri ng talento ay hindi basta-basta nagtatapos. Nawala ang kanyang boses. Napagtanto niya ng huli na kung gaano ka nakakainsulto ang kanyang mga salita. Tumigil siya. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. White-knuckled sa hawakan ng cart. Nagtatapos sa ano? Miss Corpus, tanong niya. Ang kanyang boses ay mapanganib na tahimik. Nagpapalakas ng mop. Iyan ba ang sasabihin mo? Humarap siya sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya ang purong galit at sakit na maingat niyang itinago. Wala kang karapatan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at nanginginig sa matinding galit. Wala kang karapatang maghukay sa aking buhay dahil tinulungan kita sa iyong sanggol. Ang aking nakaraan ay hindi ilang palaisipan para lutasin ng isang CEO. Ito ang buhay ko. Nagulat si Anya. Tama siya. Labis siyang naglaro. Tinatrato siya tulad ng isang hostile acquisition. Isang problema na dapat suriin at lutasin. Nang makita ang malalim na sugat na kanyang napunit, agad niyang pinagsisihan ang kanyang agresibong taktika. Lamambat ang kanyang boses. Nawala ang gilid ng kanyang interrogator. Tama ka, sabi niya. Ang pag-amin ay mas mahal sa kanya kaysa sa kanyang inaasahan. Patawad. Ang ginawa mo lang sa eroplanong iyon ay pambihira. Ang paraan kung paano mo ginawa ang tunog na iyon. Ito ay maganda. Ang isang talento na tulad niyan ay isang kaloob. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang tao ay basta-basta na lang maglalakad palayo dito. Ang galit ni Mon ay tila naubos. Napalitan ng isang malalim, bone-deep na pagod. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay sa paligid ng malawak na walang laman na palapag. Isang monumento sa uri ng kapangyarihan at ambisyon na minsan ay sumire sa kanya. Ang paglaban ay nawala sa kanyang mga mata. Iniiwan lamang ang pamilyar na kalungkutan na nakita niya sa eroplano. Itinulak niya ang kanyang cart patungo sa labasan. Huminto sa pinto. Tumingin siya pabalik sa kanya. Isang kailaliman ng kayamanan at karanasan ang naghihiwalay sa kanila. Ang ilang mga bagay, kapag nasira na, ay hindi na maibabalik. Miss Corpus, sabi niya. Halos isang bulong ang kanyang boses. Magandang gabi. Umalis siya. Ang pinto ay nagsara na may mahinang his sa likuran niya. Iniiwan siyang ganap na nag-iisa sa umalingaw-ngaw na katahimikan ng ika-48 palapag. Natagpuan niya siya, ngunit sa paggawa nito, itinulak niya siya ng mas malayo kaysa kailanman. Nakatayo si Anya nang nag-iisa sa madilim. Malawak na opisina sa loob ng mahabang panahon. Ang katahimikan ay humahampas sa kanya. Ang huling mga salita ni Mon ay umalingaw-ngaw sa espasyo. Isang tahimik, nakakadurog na hatol. Ang ilang mga bagay, kapag nasira na, ay hindi na maibabalik. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa kanyang nakaraan. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang paos. Arogante na pagtatangka na kumonekta sa kanya. Tinrato niya siya tulad ng isang corporate mystery. Isang problema na dapat lutasin sa pamamagitan ng presyon at resources. At sa paggawa nito, kinumpirma niya ang kanyang pinakamasamang pag-aakala tungkol sa kanya at sa mundo na kanyang kinakatawan. Siya ay sanay na makuha ang gusto niya. Kapag tumigil ang isang negosasyon, nag-a-apply siya ng mas maraming presyon. Kapag hinaranggan ng isang karibal ang kanyang landas, nakahanap siya ng paraan upang dumaan sa ibabaw, sa ilalim, o diretso sa kanila. Ngunit si Ramon Cruz ay hindi isang karibal. Siya ay isang lalaki na nagpakita sa kanya ng isang sandali ng malalim. Walang pag-iimbot na kabaitan. At ginantihan niya siya sa pamamagitan ng pagtrato sa pinakamalaking trauma ng kanyang buhay tulad ng isang kamanghamanghang case study. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakaramdam si Anya ng isang malalim, hindi pamilyar na kirot ng kahihiyan.
Nabigo ang kanyang mga pamamaraan. Kailangan niya ng isang bagong estratehiya. Kinabukasan, isang secure encrypted file ang dumating sa kanyang inbox mula kay Clara. Ang subject line ay simple, RC Archives. Lininis ni Anya ang kanyang schedule para sa natitirang bahagi ng araw. Ikinulong ang pinto ng kanyang opisina. At sinabi sa kanyang mga kawani na huwag siyang abalahin. Sa loob ng susunod na 3 oras, nagbasa siya. Ang mga artikulo, na kinuha mula sa digital archives ng kalahating dosenang mga pahayagan at magazine, ay nagpinta ng isang brutal at nakakumbinsi na salaysay. 8 taon na ang nakalipas. Si Ramon Cruz ang bida sa mundo ng classical music. Isang once-in-a-generation talent. Handa nang maging pinakabatang principal cellist sa kasaysayan ng San Francisco Symphony. Siya ang charismatic, napakatalino na prodigy. At si Donato Marquez ang naitatag. Respetado, ngunit hindi gaanong nakasisilaw na principal na handa siyang daijin. Sumiklab ang iskandalo 2 linggo bago ang prestihiyosong International Cello Festival. Isang kaganapan kung saan nakatakdang magtanghal ang 2 lalaki. Ang kwento ay sumiklab sa isang malisyosong arts gossip column. Ang walang katumbas na ika-17 siglo na cello ni Donato Marquez ay vandalized. Isang corrosive chemical agent ang inilagay sa mga string. Kinain ang mga ito at, mas trahedya, tumulo sa pinoong varnish ng instrumento, na nagdulot ng libu-libong dolyar na pinsala at ginawa itong hindi mapatugtog para sa kompetisyon. Ang salaysay ay mabilis na nakatuon kay Mon. Ang mga anonymous source mula sa loob ng orkestra ay nagsimulang mag-leak ng mga kwento sa press. Nagpinta ng isang larawan ng isang masiglang ambisyoso at emosyonal na unstable na binata na nagdaramdam sa seniority ni Donato. Isang email, na agad na kinilala ni Anya bilang isang bagay na madaling makuha sa labas ng konteksto, ay naipublish sa lahat ng dako. Sa loob nito, naglabas ng sama ng loob si Mon sa isang kaibigan. Na sumulat, ang teknik ni Donato ay walang kamali-mali, ngunit nawawala ang kanyang kaluluwa. Isang trahedya na hawak niya ang chair na iyon. Ito ay ginawang definitive proof ng isang masama, naninibughong motibo. Ang huling pako sa kabaong ay isang ulat na nakahanap ang isang janitor ng kalahating laman na bote ng tiyak na kemikal sa isang basurahan malapit sa Music Ian's locker room. Ginampanan ni Donato Marquez ang kanyang bahagi sa perpektong paraan. Nagbigay ng mga maluha, mapagbigay na panayam kung saan pinagsisisihan niya ang troubled soul ng kanyang batang kasamahan. Ang board ng symphony, takot sa isang kalamidad sa public relations, ay sinuspinde si Mon ng walang katiyakan. Hindi siya sinampahan ng krimen. Ang ebidensya ay ganap na circumstantial, ngunit hindi mahalaga. Sa court of public opinion, siya ay nagkasala, nawala ang kanyang posisyon, ang kanyang mga endorsement, at ang kanyang kinabukasan. Siya ay na-blacklist sa magdamag. At pagkatapos ay basta na lang siyang naglaho. Sumandal si Anya sa kanyang upuan. Isang malamig na buhol ang nabuo sa kanyang tiyan. Ang kwento ay airtight. Ito ay isang walang kamali-mali na character assassination. Ngunit ito ay mali. Ang kanyang gut, ang finely tuned instinct na gumabay sa bawat pangunahing desisyon ng kanyang buhay, ay nagsabi sa kanya na ito ay isang kasinungalingan. Ang lalaki na marahang tumanggi sa kanyang pera, na nagsalita tungkol sa kanyang anak na may ganoong tahimik na debosyon, ay hindi ang halimaw sa mga artikulong ito. Ang galit na nakita niya sa kanyang mga mata kagabi ay hindi ang matinding galit ng isang mapaghiganti na karibal. Ito ay ang sakit ng isang lalaki na hindi makatarungang naisara. Ang kanyang mga mata ay patuloy na bumabalik sa isang pangalan, Donato Marquez. Clara, sabi niya sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Kailangan ko ang lahat ng mayroon ka sa kasalukuyang principal cellist para sa San Francisco Symphony. Donato Marquez. Clara, sagot ni Clara nang hindi nag-aalangan. Inaayos ko na. Siya ay isang haligi ng arts community. Major philanthropist. Nagsisilbi sa 3 non-profit board. Siya ay itinuturing na face ng orkestra. Huminto si Clara. May iba pa kang dapat malaman. Miss Corpus. Ang Corpus Dynamics ang lead sponsor para sa taunang Starlight Gala ng Symphony sa loob ng 3 linggo. Nakatakda kang magbigay ng opening remarks. Nakaramdam si Anya ng biglaang pagdagsa ng adrenaline. Ito ay perpekto. Isang direkta,
Organic na landas patungo sa lalaki sa gitna ng web. Ang kanyang unang instinct ay ang magpadala ng isang team ng mga private investigator upang maghukay sa buhay ni Donato. Ngunit iyon ang lumang paraan ng pag-iisip. Ito ay maingay, agresibo. Ito ang parehong taktika na nabigo ng labis kay Mon. Hindi. Ito ay nangangailangan ng kahusayan. Alam niya na hindi na niya maaaring lapitan si Mon muli. Hindi pa. Hindi siya kakausapin. At hindi niya ito masisisi. Kung gusto niyang alisin ang katotohanan ng nangyari 8 taon na ang nakalipas. Kailangan niyang pumunta sa pinagmulan. Kailangan niyang buwagin ang kasinungalingan mula sa loob. Hinailan niya ang website ng Symphony. Ang kanyang screen ay napuno ng isang professionally shot na litrato ni Donato Marquez. Nakangiti siya ng mainit, isang larawan ng cultured sophistication. Ang kanyang cello ay hawak sa isang magandang yakap. Mukha siyang hindi maaabot, ngunit ginawa ni Anya ang isang karera sa pagbuwag ng mga bagay na hindi maaabot. Nakita niya ang nakaraan ng philanthropic facade patungo sa calculating rival sa ilalim. Sinira niya si Mon, at sa paggawa nito, pinatahimik niya ang isang bihira at magandang kaloob. At iyon ay isang bagay na hindi matitiis ni Anya. Clara, sabi niya, ang kanyang desisyon ay ginawa. Kumpirmahin ang aking pagdalo sa gala. At gusto kong ayusin mo ang isang pribadong pulong kay Mr. Marquez para sa susunod na linggo. Sabihin mo sa kanya na gusto kong talakayin ang isang posibleng pagpapalawak ng aming corporate sponsorship. Isang bagong endowment, marahil. Isang endowment, tanong ni Clara. Nagulat, hindi kami nag-budget para doon. Mayroon na kami ngayon. Sabi ni Anya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakangiting mukha ni Donato. Nagbago ang hunt, hindi na ito isang passive investigation. Ito ay isang active campaign. Pupunta siya sa mundo ni Donato Marquez. Armado ng isang checkbook at isang ngiti. At bubuwagin niya ito, piece by piece. Ang pulong ay naganap sa isang pribadong club sa Nob Hill. Isang lugar ng mahinang tono, madilim na kahoy, at matandang yaman. Si Donato Marquez ay eksaktong polished at charismatic tulad ng iminumungkahi ng kanyang mga press photo. Nagsuot siya ng isang perpektong tailored Italian suit. Nagsalita ng may makinis na mid-Atlantic accent. At nagtaglay ng madaling charm ng isang lalaki na sanay na hinahangaan. Binati niya si Anya ng may sanay na init. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang nakakabighaning halo ng paggalang para sa kanyang kapangyarihan at pagpapahalaga para sa kanyang pagtangkilik. Ginampanan ni Anya ang kanyang bahagi ng may kahanga-hangang katumpakan. Siya ang magandang CEO, ang naliwanagan na benefactor. Nagsalita siya tungkol sa paggamit ng corporate capital upang pagyamanin ang cultural landscape ng lungsod. Pinalutang niya ang ideya ng pagkakaloob ng isang bagong chair para sa orkestra. Ang Corpus Dynamics Chair for Musical Innovation. Isang legacy project na magpapalakas sa kanilang dalawang pangalan sa kasaysayan ng symphony. Si Donato ay nabighani. Ang kanyang ego ay expertly stroked. Nakita niya kay Anya hindi lamang ang isang sponsor, kundi isang alay, isang kapwa-miyembro ng elite ng lungsod. Habang inaalis ng waiter ang kanilang mga plato, ginawa ni Anya ang kanyang pivot. Pinaikot niya ang alak sa kanyang baso. Ang kanyang ekspresyon ay maalalahanin. Sa pagsasaalang-alang ng endowment na ito, nagawa ako ng ilang research sa kasaysayan ng symphony. Sabi niya, casual ang kanyang tono. Naghahanap ng mga pattern ng kahusayan upang mamuhunan. Nakita ko ang pinakakamanghamanghang kwento tungkol sa isang batang cellist mula sa halos 8, marahil 9 na taon na ang nakalipas. Huminto siya. Hinayaan ang katahimikan na nakabitin sa loob ng isang beat bago niya inihatid ang pangalan tulad ng isang surgical strike. Ramon Cruz. Anong isang ganap na trahedya iyon? Hindi nagbago ang ngiti ni Donato. Ngunit si Anya, isang mandaragit sa boardroom, ay nakita ang mga infinite decimal tells, isang bahagyang paghihigpit sa paligid ng kanyang mga mata. Ang paraan kung paano huminto ng panandalian ang kanyang mga daliri sa kanilang pagpapatugtog sa tablecloth. Ito ay isang microsecond ng pagkakagulo sa isang kung hindi man walang kamali-mali na pagganap. Nakabawi siya agad. Ang kanyang mukha ay tumira sa isang maskara ng solemne na panghihinayang. Oo. Si Ramon, sabi niya. Nagbuntong hininga ng dramatiko. Isang trahedya nga. Isang talagang nakamamanghang talento. Nakakabiyak ng puso para sa aming lahat.
Ang nabasa ko ay labis na sensationalized. Patuloy ni Anya, nagkukunwari ng isang inosenteng kuryusidad. Mahirap makakuha ng isang malinaw na larawan. Pininturahan siya ng mga papel bilang isang uri ng halimaw. Hindi isang halimaw. Tama ni Donato ng makinis. Humihigop ng kanyang tubig. Naguguluhan lang. Si Ramon ay palaging isang napaka-intense na binata. Napakatalino. Siyempre. Ngunit ang apoy na nagpasigla sa kanyang musika ay nagbanta rin na ubusin siya. Ang ilang mga tao, sa kasamaang palad, ay hindi binuo upang makatiis sa presyon ng ganoong uri ng henyo. Ang insidente sa aking cello. Umiling siya. Ang larawan ng isang mapagbigay na biktima. Ito ay isang cry for help. Talaga, palagi kong pinaniniwalaan iyon. Ang mapagpakumbabang awa sa kanyang boses ay nagdulot ng pagkalikot sa balat ni Anya. Pinatunayan niya ang kanyang kwento at ginawa itong perpekto sa loob ng 8 taon. At inihatid niya ito ng may kasanayan ng isang master performer. Tila hindi kumpleto. Pilit niya ng marahan. Pinapanood ang kanyang mga mata. Para sa isang talento na tulad niya na basta na lang maglaho. Upang pumunta mula sa Juilliard at sa symphony stage patungo sa wala. Parang may nawawalang piraso ng kwento. Inilagay ni Donato ang kanyang napkin sa mesa. Sinasadya ang kanyang mga paggalaw. Sumandal siya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang conspiratorial cautionary tone. Ms. Corpus, kung maaari akong maging prangka. Ikaw ay isang napakalakas na babae. At nakikita ko na mayroon kang compassionate heart. Ngunit ang kwento ni Ramon ay isang madilim. Ang opisyal na bersyon ay, sabihin na nating, ang sanitized version. Ito ay isang awa sa isang paraan. Na natapos ang kanyang karera nangyari ito. Para sa kanyang sariling kapakanan at para sa kaligtasan ng mga nasa paligid niya. Ang isang lalaki na ganoon ka-unstable. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring nangyari kung hindi? Ito ay isang nakatagong banta. Isang banayad na babala. Lumayo ka. Mapanganib ang lalaking ito. Sinusubukan niyang lasonin ang kanyang pananaw kay Mon. Tulad ng ginawa niya sa publiko 8 taon na ang nakalipas. Nag-alok si Anya ng isang maalalahanin. Hindi kemital na tango, pinapayagan siyang maniwala na nagtagumpay siya. Noong gabing iyon, sa umalingaw-ngaw na katahimikan ng Ellison Tower, itinulak ni Mon ang kanyang mop sa glimang marble floor ng lobby. Gumalaw siya ng may mabigat, malinaw na ritmo. Ang kanyang engkwentro kay Anya ay nagpagulo sa kanya ng higit pa kaysa sa gusto niyang aminin. Nag-crack ito sa seal sa isang bahagi ng kanyang buhay na kanyang ikinulong. At ang mga alaala ay ngayon ay tumutulo tulad ng baha. Pakiramdam niya ay exposed. Ang kanyang tahimik, anonymous na mundo. Hindi na isang maasahang kanlungan. Sa bawat pagbukas ng pinto ng elevator, kalahati siyang umaasa na makita siya na nakatayo doon. Handa nang magtanong ng mas maraming tanong na hindi niya masasagot. Gusto lang niyang iwanan siyang mag-isa. Gawin ang kanyang trabaho. At umuwi sa kanyang anak. Ang pulong kay Donato ay natapos sa pagyayakapan at mga pangako na ipagpatuloy ang kanilang talakayan. Inaasahan ko talaga ang Starlight Gala, sabi ni Anya habang naghihiwalay sila. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at matatag. Dapat tayong magsalita ng mas marami noon. Bumalik sa kanyang kotse. Ang maskara ng magandang benefactor ay nahulog. Alam niya nang may ganap na katiyakan na nagsisinungaling si Donato Marquez. Ang kanyang pagganap ay masyadong makinis. Ang kanyang mga babala ay masyadong maingat na ginawa. May tinatago siya. Ngayon kailangan niyang humanap ng paraan upang rattle ang kanyang hawla. Upang pilitin ang isang pagkakamali. At alam niya kung paano ito gagawin. Tumawag siya kay Clara. Kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Magpadala ng isang formal na imbitasyon sa Starlight Gala kay Mr. Ramon Cruz sa kanyang home address. Hand-delivered. At gusto kong pirmahan ko ang card mismo. Kinabukasan, umuwi si Mon habang nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang pisikal na pagod ng kanyang shift ay isang malugod na distraction mula sa kaguluhan sa kanyang isip. Naglakad siya sa 3 palapag ng hagdan patungo sa kanyang apartment. Ang kanyang katawan ay masakit. Habang nagkakalkal siya para sa kanyang mga susi, nakita niya ito. Nakasandal sa kanyang pinto ay isang makapal. Imposibleng eleganteng kulay krema na envelope. Ang kanyang pangalan at address ay nakasulat sa harap sa isang maganda. Umaagos na script. Nagdala ito ng crest ng San Francisco Symphony.
Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang pinunit niya ito. Sa loob ay isang mabigat na embossed na imbitasyon sa Starlight Gala. Ang pinaka-eksplosibo at high-profile na kaganapan ng symphony ng taon. Ito ay isang imbitasyon sa mismong puso ng mundo na nagtapon sa kanya. Nakasuot sa loob ay isang maliit na personal note card na embossed sa logo ng Corpus Dynamics. Ang mensahe ay maikli, nakasulat sa isang matapang, kumpiyansa na kamay. Mr. Cruz, naniniwala ako na nabibilang ka dito. Naglakip ako ng isang tiket para sa iyong anak din. Anya Corpus. Nakatingin siya sa imbitasyon. Ang kanyang puso ay humahampas sa isang frantic. Nagpapanak na ritmo sa kanyang dibdib. Ito ay isang tiket sa kanyang sariling personal na impyerno. Isang summons pabalik sa eksena ng kanyang pagpapatupad. At ito ay ipinadala ng nag-iisang babae na tila hindi niya matatakasan. Sa loob ng 2 araw, ang embossed na imbitasyon ay nakaupo sa maliit na mesa sa kusina ni Mon. Isang deklarasyon ng digmaan sa tahimik na buhay na maingat niyang itinayo. Ang kanyang unang impulse ay punitin ito sa 100 piraso. Sunugin ito at ikalat ang abo. Ang pag-iisip ng paglalakad sa hall na iyon. Nang pagharap sa symphony ng mga bulungan at maawang tingin mula sa mga taong minsan ay tinawag siyang kaibigan. Ay pisikal na nakakadiri, siya ay magiging isang multo sa piging. Isang naglalakad na iskandalo, at ang makita si Donato Marquez na nakangiti at matagumpay sa puso ng lahat ng ito. Hindi ito maisip. Galit siya kay Anya. Hindi ito isang kabaitan. Ito ay isang provocation. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pilitin ang kanyang kamay. Upang kaladkarin siya pabalik sa liwanag upang masunod niya ang kanyang sariling kuryosidad. Nagalit siya sa kanya para dito. Para sa kanyang kawalan ng kakayahan na iwanan lamang siya. Gumagawa siya ng isang galit ngunit magalang na pagtanggi sa kanyang ulo nang umuwi si Maya mula sa paaralan. Agad nitong nakita ang imbitasyon. Lumaki ang kanyang mga mata sa gold crest at eleganteng script. Oh, ano yan? Daddy, tanong niya. Sinusundan ang nakataas na lettering gamit ang kanyang maliit na daliri. Wala lang, anak, junk mail lang. Mabilis na sabi ni Mon. Gumagalaw upang walisin ito sa basurahan. Ngunit mabilis si Maya. Kinuha niya ito. Nakakunot ang kanyang noo habang sinusubukan niyang basahin ang mga salita. Starlight Gala, mabagal niyang basa. Party ba yan? Daddy, isang party para sa isang hari at reyna. Parang ganoon, sabi niya. Masikip ang kanyang boses. Pwede ba tayong pumunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagniningning sa isang pag-asa na napakadalisay na masakit para sa kanya na marinig. Magkakaroon ba ng mga babae na nakasuot ng malalaking puffy dress? At musika tulad ng sa mga pelikula? Tiningnan niya ang kanyang anak, na hindi pa nakakapunta sa isang tunay na party, na ang pinakamagandang damit ay ang simpleng itim na isinuot niya kamakailan sa libing ng kanyang lola. Ang kanyang buhay ay puno ng pag-ibig. Ngunit ito ay isang maliit, tahimik na buhay, na walang magic at kislap na karapat-dapat maranasan ng bawat bata kahit minsan. Nakita niya ang imbitasyon hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata, na nalabo sa takot at trauma, kundi sa pamamagitan ng kanya. Para sa kanya, hindi ito isang summons sa kanyang nakaraan. Ito ay isang tiket sa isang fairy tale. Ang kanyang galit kay Anya ay nagsimulang hamupa, napalitan ng isang masakit, naglalaban na salungatan, upang protektahan ang kanyang sarili. Kailangan niyang tumanggi. Ngunit upang bigyan ang kanyang anak ng isang gabing ito ng hiwaga. Isang alaala ng kagandahan na hahawakan laban sa kalungkutan ng nakaraang ilang linggo. Kailangan niyang sumang-ayon. Gumugol siya ng 7 taon sa pagtakbo. Marahil oras na upang tumayo ng tahimik. Kahit isang gabi lang. Para sa kanya. Sige, anak, narinig niyang sinabi niya. Ang mga salita ay tila banyaga sa kanyang bibig. Pumunta tayo. Ang mga paghahanda ay isang surreal. Madamdamin na pagsasanay. Matagal nang naibenta ang kanyang lumang tuxedo. Nag-arkila siya ng isa mula sa isang maalikabok na tindahan sa downtown. Isang kasuotan na amoy mothballs at isang dosenang iba pang panandaliang pagdiriwang ng mga lalaki. Ito ay isang passable fit, ngunit tila isang costume. Para kay Maya, nakahanap siya ng isang deep blue velvet dress sa isang second-hand boutique. Isang maliit na kayamanan na nakatago sa gitna ng mga rack ng mga itinapon na damit.
Nang isuot niya ito at umikot sa harap ng kanilang maliit na salamin sa living room. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa. Alam niya na tama ang kanyang desisyon. Habang inaayos niya ang kanyang sariling bawtay noong gabing iyon, tinitigin niya ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Isang multo ng kumpiyansa. Ipinagdiriwang na music hero na dati siya. Nakulong sa pagod na katawan ng isang janitor. Ang takot ay nandoon pa rin. Isang malamig na buhol sa kanyang tiyan. Ngunit sa ilalim nito ay may iba pa. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, isang kislap ng pagsuway. Ang Starlight Gala ay isang tidal wave ng Karangyan. Ang malaking foyer ng Davis Symphony Hall ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng isang dosenang malalaking chandelier. Isang dagat ng mga designer gown at bespoke tuxedo ang umaagos sa mga marble floor. Ang hangin ay makapal sa amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng pagtampisaw ng mga champagne flute. Nakatayo si Anya malapit sa malaking hagdanan. Isang vision sa isang simple ngunit nakamamanghang emerald green dress. Siya ay nasa kanyang elemento. Nagnanavigate ng mga pag-uusap sa mga politiko at philanthropist. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na napupunta sa pasukan. Isang buhol ng pagkabalisa ang humihigpit sa kanyang dibdib. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung masyado siyang nagtulak? At pagkatapos ay nakita niya siya. Hindi gumawa ng entrance si Namon at Maya. Sila ay basta nalang lumitaw. Nagpakita sa gilid ng pulutong tulad ng mga apparition mula sa ibang mundo. Siya sa kanyang medyo masyadong maikli na inarkilang tux. At siya sa kanyang simpleng velvet dress. Hawak ang kamay ng kanyang ama na para bang isang lifeline. Sila ay isang isla ng tahimik na katotohanan sa isang karagatan ng kumikinang na pagganap. Isang katahimikan ang bumaba sa kanilang agarang paligid, na sinundan ng isang ripple ng mga bulungan na kumalat sa foyer tulad ng isang virus. Umikot ang mga ulo, lumaki ang mga mata sa pagkilala. Diyos ko, si Ramon Cruz ba yan? Akala ko umalis na siya ng bansa. Ano ang ginagawa niya dito? Tingnan mo siya. Si Donato Marquez ay naguukol ng pansin malapit sa pangunahing ballroom. Isang bilog ng mga tagahanga ang nakabitin sa bawat salita niya. Naramdaman niya ang pagbabago sa enerhiya ng silid at tumingala. Sa kabila ng dagat ng mga mukha, nagtama ang kanyang mga mata kay Mon. Sa loob ng isang heartbeat, ang kaakit-akit na maskara ni Donato ay nadulas. Ang kanyang mukha ay nanigas sa shock. Pagkatapos ay namula sa isang madilim. Nakakalason na galit. Nakabawi siya sa isang iglap. Ang kanyang mga labi ay humila pabalik sa isang masikip. Nakakagulat ng ngiti, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay isa ng purong pagpatay. Naramdaman ni Mon ang lason mula sa buong silid. Ngunit hindi siya tumingin palayo. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay humigpit ng protektado kay Maya. Dumating siya dito para sa kanyang anak. At hindi siya magpapatinag. Nakita ni Anya ang lahat ng ito. Nakita niya ang tahimik na pagsuway ni Mon. Nakita niya ang malupit na mga bulungan ng pulutong. At nakita niya ang hindi nakatagong puot sa mga mata ni Donato. Siya ang nagtakda nito. Ngayon kailangan niyang tapusin ito. Sa isang magalang na bulong sa senador na kanyang kausap, inalis niya ang kanyang sarili mula sa kanyang grupo. Ang silid ay tila huminga ng malalim habang nagsimula siyang gumalaw. Bawat mata sa foyer ay sumunod sa kanya habang tumawid siya sa malawak na marble floor. Ang kanyang mga hakbang ay sinukat at sinasadya. Hindi lang siya naglalakad patungo sa isang bisita. Gumagawa siya ng isang pahayag. Naglalagay ng isang linya sa buhangin para makita ng buong lungsod. Ang kanyang landas ay direkta. Ang kanyang layunin ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa disgraced janitor at sa kanyang maliit na batang babae. Namatay ang mga bulungan habang si Anya ay huminto sa harap ni Namon at Maya. Ang buong foyer, na puno ng pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang tao ng lungsod, ay naging isang tahimik na teatro na may 3 artista sa entablado nito. Binalewala ni Anya ang 12 dosenang nakatitig na mata. Lumuhad siya. Ang kanyang emerald green dress ay nakakalat sa marble floor. Dinala ang kanyang sarili sa taas ng mata ng maliit na batang babae sa velvet dress. Ikaw siguro si Maya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mainit at banayad. Ang pangalan ko ay Anya. Iyan ang pinakamagandang damit na nakita ko kailanman. Si Maya, na nagtatago sa likod ng binti ng kanyang ama.
ay sumilip. Nagbigay siya ng isang mahiyain, tentative na ngiti. Salamat po, binili ito ng daddy ko para sa akin. Mayroon siyang napakagandang panlasa, sabi ni Anya, ngumingiti pabalik. Pagkatapos ay tumayo siya sa kanyang buong taas at sa wakas ay tumingin kay Mon. Ang ingay ng pulutong, ang bigat ng kanilang paghatol. Lahat ng ito ay tila nawala. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang makapangyarihang halo ng paghingi ng tawad para sa paglalagay sa kanya sa posisyon na ito. At isang matindi, matatag na paghanga na nagkaroon siya ng lakas ng loob na dumating. Ramon, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit malinaw. Salamat sa pagpunta mo dito. Bago siya makasagot, isang makinis, umuugong na boses ang pumutol sa hangin. Ramon, mahal kong bata, anong isang kahanga-hangang sorpresa? Si Donato Marquez ay dumulas patungo sa kanila. Ang kanyang pampublikong ngiti ay nakadikit sa kanyang mukha. Siya ang magandang host, ang mapagkawang gawa na hari. Tinatanggap ang isang matagal nang nawawalang sakop pabalik sa court. Inabot niya ang isang kamay kay Mon. Isang kilos ng performative forgiveness para makita ng lahat. Ang tagal na. At Miss Corpus, nakita kong nakilala mo ang aming dating kasamahan. Si Ramon. Binaliwala ni Mon ang inaalok na kamay. Si Anya ay humakbang ng bahagya pasulong. Inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ng dalawang lalaki. Mr. Marquez, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at kaaya-aya. Oo, nagkakilala kami ni Mr. Cruz. Sa katunayan, iniisip ko lang kung gaano naniniwala ang Corpus Dynamics sa mga second chance. At sa pagwawasto ng mga nakaraang pagkakamali. Ang nakatagong babala ay hindi mapag-aalinlanganan. Humigpit ang ngiti ni Donato. Ibinaling niya ang kanyang atensyon pabalik kay Mon. Ang kanyang boses ay tumutulo sa pagkamapagpababa. Na-miss namin ang iyong talento. Siyempre, nagtitiwala akong maayos ka. Ang tanong ay isang lason na dart na idinisenyo upang paalalahanan ang lahat ng pinaghihinalaang instability ni Mon. Naramdaman ni Mon na pinisil ni Maya ang kanyang kamay. At ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya ng direkta sa lalaki na sumire sa kanyang buhay. Hindi sa galit na kanyang kinimkim sa loob ng maraming taon, kundi sa isang tahimik, matatag na kapayapaan na hindi niya alam na taglay niya. Mayroon akong isang kahanga-hangang anak na babae, Donato, at isang buhay na ipinagmamalaki ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw sapat para marinig ng mga malapit. Kaya oo, ako ay napakaayos. Ang simple, marangal na sagot ay isang mas epektibong suntok kaysa sa anumang akusasyon. Binago nito ang buong salaysay. Simon ay hindi ang trahedya na figura. Siya ang ama, ang survivor. Si Donato sa kanyang hungkag. Gilded na mundo ang biglang tila kulang. Nang makita ang kanyang pagbubukas, lumapit si Anya para sa kill. Humarap siya kay Donato. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nagyayelong awtoridad ng isang CEO na malapit nang magpatupad ng isang hostile takeover. Sinigurado niyang mag-project. Ang kanyang mga salita ay nagdala sa kabila ng biglang tahimik na foyer. Mr. Marquez, napakaseryoso ko tungkol sa Corpus Dynamics Endowment para sa symphony. Simulan niya. Ang mga board member sa pulutong ay sumandal. Ang kanilang mga ekspresyon ay sabik. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagdaragdag ako ng isang bagong hindi negotiable na kondisyon sa kaloob. Huminto siya. Hinayaan ang tensyon na bumuo. Ang kanyang tingin ay sumasalip sa silid bago bumalik kay Donato. Ipafund ko ang isang buo, independent, at transparent na investigasyon sa mga kaganapan at akusasyon na nakapalibot sa pagpapaalis kay Mr. Cruz 8 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng aking kumpanya ay hindi ikakabit sa isang institusyon na may ganoong seryosong hindi nalutas na question mark na nakabitin sa integridad nito. Ang tunay na kahusayan, na nilalayo ng endowment na ito na palakasin, ay hindi maaaring itayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang sama-samang paghinga ang sumalip sa pulutong. Ang mukha ni Donato ay nagputi. Siya ay nakulong. Ang tumanggi sa investigasyon ay ang umamin ng pagkakasala at mawawala ang pinakamalaking donasyon sa kasaysayan ng symphony. Ang tanggapin nito ay ang imbitahan ang masusing pagsusuri na maaaring maglantad sa kanya. Ginawa ni Anya ang kanyang gabi ng tagumpay sa isang pampublikong hukuman. Ang silid ay sumabog sa isang kaguluhan ng nagpapanak na mga bulungan.
Ang mga Panet board member ay nagsimulang magtipon. Ang kanilang mga mukha ay halo ng matinding galit at takot. Sa gitna ng bagyo, yumuko si Mon kay Maya. Sa tingin ko tapos na ang fairy tale para ngayong gabi. Anak, bulong niya. Ginawa niya ang kanyang bahagi. Nagpakita siya. Ang natitira ay hindi na ang kanyang laban upang manalo, kundi ang kanya. Tiningnan niya si Anya, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang tingin ng stunned. Napakalaking pasasalamat na mas mahalaga kaysa sa anumang endowment. Salamat, binigkas niya sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Maya. Tumalikod sa kaguluhan, at nakataas ang kanyang ulo. Lumabas sa Symphony Hall. Iniiwan ang kanyang nakaraan para ipaglaban ng iba. Pagkaalis ni Mon, tuluyan nang nagiba ang composure ni Donato. Humarap siya kay Anya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Ang kanyang boses ay isang nakakalason na hiss. Wala kang ideya kung ano ang ginawa mo. Sabi niya nang may galit. Lahat ng pagpapanggap ng charm ay nawala. Pagsisisihan mo ito. Hindi natinag si Anya. Sinalubong niya ang kanyang galit sa isang tingin na malamig at matigas tulad ng diamond. Ang imbestigasyon ay magsisimula sa Lunes, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at pinal. Inirerekomenda kong humanap ka ng napakahusay na abogado. Sa likod ng isang taxi, si Maya ay nakatulog sa kandangga ni Mon. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa isang chocolate cookie na nagawa niyang kunin mula sa isang dumadaan na tray. Ang adrenaline mula sa paghaharap ay nagsimulang hamupa. Iniiwan si Mon na nakakaramdam ng kakaibang gun. Tumingin siya sa bintana sa pamilyar na mga kalye ng kanyang lungsod. Ngunit mukha silang iba ngayon. Sa loob ng 7 taon, siya ay isang multo, binabagabag ng kawalang katarungan ng kanyang nakaraan. Ngayong gabi, may nakakita sa kanya, may naniwala sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari susunod. Kung anong mga kakilakilabot ang hahukayin ng isang imbestigasyon. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang mawala ang lahat, ang nakakasakal na bigat sa kanyang dibdib ay nagsimulang umangat. Nakaramdam siya ng isang nakakatakot, hindi pamilyar na kislap ng pag-asa. Ang mga linggo pagkatapos ng Starlight Gala ay isang whirlwind ng tahimik. Brutal na kahusayan. Ang investigation team ni Anya, isang nakakatakot na grupo ng mga forensic accountant at dating federal investigator, ay bumaba sa 8 taong gulang na mga record ng Symphony. Hinukay nila ang isang digital trail na pinaniniwalaan ni Donato Marquez na matagal nang nakalibing. Encrypted email sa gossip columnist na unang naglabas ng kwento. Archived financial statement na nagpapakita ng isang malaking hindi maipaliwanag na cash transfer sa isang bagong retired orchestra member. At ang pinaka-nakakakahiya sa lahat, isang sinumpaang affidavit mula sa isang dating stagehand na umamin sa pagtatanim ng kemikal na bote malapit sa locker ni Mon bilang kapalit ng isang promosyon. Ang kasinungalingan, na maingat na itinayo, ay gumuho sa ilalim ng bigat ng walang tigil na katotohanan. Ang pagbagsak ni Donato ay mabilis at publiko tulad ng kay Mon. Ang kwento ay isang media firestorm. Ang bayani ng arts community ay inihayag bilang isang mapaghiganti na fraud. Siya ay sinibak ng board ng Symphony. Tinanggalan ng kanyang philanthropic titles. At hinarap ang isang barrage ng mga lawsuit. Ang hustisya, na inihain ng malamig pagkatapos ng 8 mahabang taon, ay ganap. Sa isang desperadong kilos ng damage control, tumawag ang chairman ng Symphony ng isang press conference. Nag-alok siya ng isang malalim na pampublikong paghingi ng tawad kay Ramon Cruz at sa isang dakilang kilos ng pagbabayad pinsala, formal siyang inalok ng kanyang lumang posisyon pabalik, star soloist at principal cellist ng San Francisco Symphony. Ang mundo na ninakaw mula sa kanya ay ibinalik sa isang pilak na plato. Pagkaraan ng isang linggo, natagpuan ni Anya ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng apartment building ni Mon. Isang lugar na malayo sa kanyang mundo ng mga penthouse at pribadong club. Hindi siya naroroon bilang isang CEO o isang benefactor. Naroroon siya bilang isang babae na nagtakda ng isang revolusyon at kailangan niyang makita ang lalaki sa gitna nito. Kumatok siya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may hindi pamilyar na kaba. Binuksan ni Mon ang pinto. Hindi siya nagdiriwang. Ang apartment ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng pagpapractice ni Maya ng piano scales sa kabilang silid. Mukha siyang pagod, ngunit ang malalim, pagod na kalungkutan sa kanyang mga mata ay nawala.
napalitan ng isang tahimik na kailan-awan. Narinig ko ang balita, malambot niyang sabi, batiin kita, sa palagay ko. Ngumiti siya, isang tunay, madaling ngiti, at tumabi upang papasukin siya. Salamat, anya, para sa lahat. Umupo sila sa kanyang maliit, komportable na living room. Kaya, simulan niya, hindi mapigilan ang tanong, kailan ang una mong pagganap pabalik? Tumingin si Mon sa paligid ng silid sa mga pader na natatakpan ng mga crayon drawing ni Maya. Sa luma ngunit minamahal na armchair sa sulok. Hindi ako babalik, sabi niya ng simple. Si Anya ay natulala sa katahimikan. Ano? Ngunit inalok nila sa iyo ang lahat. Malinis ang iyong pangalan. Nanalo ka. Nanalo ba ako? Bulalas niya. Malayo ang kanyang tingin. Alam mo, sa loob ng 7 taon, pinangarap ko ang sandali na malinis ang aking pangalan. Inakala ko na parang isang malaking matagumpay na tagumpay. Ngunit hindi, pakiramdam lang ay tahimik. Humarap siya sa kanya. Tapat ang kanyang mga mata. Ang mundong iyon, Anya, ang presyon, ang politika, ang walang katapusang paglalakbay. Halos sinira ako nito minsan. Hindi ko mailalagay ang aking anak sa ganoon. Hindi ako maaaring maging ganoong lalaki muli. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nag-alok sa akin ng trabaho ang Bayview Community Music Center, sabi niya. Isang kislap ng tunay na kaguluhan sa kanyang mga mata. Nagtuturo ng cello at music theory sa mga bata sa neighborhood. Mga bata na hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon na humawak ng isang instrumento na tulad nito. Iginawad niya ang kamay sa isang luma at pamilyar na hugis sa sulok ng silid. Isang magandang madilim na kahoy na cello ang nakapatong sa isang stand. Isang instrumento na hindi niya pa nakita. Binili ko itong pabalik, sabi niya. Sinasagot ang kanyang hindi sinasabing tanong. Ang isa na ipinagbili ko para sa aking nanay. Tiningnan siya ni Anya. Ang lalaking ito na inalok ng mundo at pumili ng isang maliit na silid-aralan sa isang nahihirapang neighborhood sa halip. Pumili siya ng isang buhay ng kahulugan kaysa sa isang buhay ng katanyagan. Isang buhay para sa kanyang anak kaysa sa isang buhay para sa mga kritiko. Ito ang nag-iisang pinakamakapangyarihan. Pinakakahanga-hangang desisyon na nasaksihan niya kailanman. Iyan, sabi niya, ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. Ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bagay na narinig ko kailanman. Gumalaw siya upang umupo sa tabi niya sa maliit na sopa. Ginawa mo ito. Alam mo, sabi niya, mababa ang kanyang boses. Hindi mo lang ibinalik sa akin ang aking pangalan. Binigyan mo ako ng kalayaan na pumili kung ano ang gagawin ko dito. Inabot niya ang kamay at kinuha ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit at malakas sa paligid ng kanyang mga kamay. Ang espasyo sa pagitan nila, na minsan ay puno ng mga sekreto at hinala, ay malinaw na ngayon. Nakita mo ako, Anya, nang ako ay isang janitor lamang. Nakita kita mula sa simula, sagot niya. Ang kanyang mga daliri ay naglalagay ng mga hibla sa kanya. 1 taon pagkatapos. Tumayo sila sa isang bluff na nakatanaw sa Pacific Ocean. Napapalibutan ng isang maliit na grupo ng mga kaibigan. Simon, sa isang simpleng madilim na suit, ay nanood habang si Maya at ang isang toddler na si Lito, na nakasuot bilang isang flower girl at ring bearer, ay naglakad ng magkahawak kamay sa isang pansamantalang pasilyo ng mga nakakalat na rose petal. Si Anya, sa isang nakamamanghang ngunit simpleng puting damit, ay nakilala siya sa altar. Hindi sila ang CEO at ang cellist. Sila ay sina Anya at Mon lang. 2 single parent na nakahanap ng kanilang nawawalang piraso sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Ang kanilang buhay na magkasama ay isang magandang chaotic symphony. Si Anya ay isa pa ring powerhouse CEO, ngunit ngayon umalis siya sa trabaho sa 5:00 upang makauwi para sa hapunan. Ipinagpalit niya ang mga corporate gala para sa mga community recital. Ang kanyang mapagmataas na palakpak ang pinakamalakas sa auditorium. Simon ay isang minamahal na guro. Ang kanyang pagkahilig sa musika ay nagpapasiklab ngayon ng mga spark sa isang bagong henerasyon. At ang kanilang tahanan, isang mainit, malawak na bahay na may malaking backyard, ay palaging puno ng tunog ng piano ni Maya, ang masayang tili ni Lito, at ang mayaman, soulful voice ng cello ni Mon, na ngayon ay tinutugtog niya lamang para sa kanyang pamilya. 2 taon pagkatapos ng kanilang kasal,
Nasa isa pa silang flight. Sa pagkakataong ito patungo sa Hawaii para sa isang family vacation. Si Lito, ngayon ay isang maingay na 3 taong gulang, ay humihingi ng juice, habang si Maya, isang mature at worldly 10, ay matiyag ang nagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng aerodynamics sa kanya. Bigla, mula sa ilang row sa likuran nila, isang pamilyar na tunog ang pumutol sa drone ng mga makina, ang balisa. Lumalaking iyak ng isang sanggol. Ang nagpapanik, humihingi ng tawad na boses ng isang batang ina ay maririnig. Si Mon at Anya ay tumingin sa isa't isa. Sa buong pasilyo, sa buong taon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang sandali ng perpektong pag-unawa. Inabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang hinlalaki ay hinaplos ang kanyang wedding ring. Walang pinagsisisihan? Malambot niyang tanong, isang mapaglarong nag-iisa kanyang mga labi. Mahigpit na pinisil ni Anya ang kanyang kamay, puno ang kanyang puso. Tinignan niya ang kanilang mga anak. Ang maganda, magulo, kamanghamanghang pamilya na ito ay ipinanganak mula sa isang sandali ng krisis sa kalangitan. Isa lang, bulong niya. Inihilig ng kanyang ulo sa kanyang balikat habang patuloy na umiiyak ang sanggol. Na hindi ako naipit sa isang eroplano na may sumisigaw na sanggol ng mas maaga. At ganon lang, isa pang kwento ang tapos na. Palagi akong nagtataka kung nasaan kayong lahat at ano ang ginagawa ninyo kapag nakikinig kayo sa mga ito. Kung gusto mong magbahagi, mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin. Nasa isang mahabang biyahe ka ba? Nagtatrabaho sa isang bagay? O nagpapahinga lang para sa gabi? Masarap isitin na ang kwento ay nakahanap ng tahanan sa iyo, nasaan ka man. Kung gusto mo ng mas maraming kwento na tulad nito upang samahan ka sa iyong paglalakbay, alam mo na ang gagawin. Ang pagpindot sa subscribe at sa maliit na kampana na iyon ay nangangahulugan na palagi kang may isa pang naghihintay para sa iyo kapag kailangan mo ito. Ang isang simpleng like ay tumutulong din sa iba na makahanap ng kasama sa mga kwentong ito. Salamat sa pagpakahintulot sa akin na ibahagi ang espasyo at oras na ito sa iyo. Ito'y talagang isang pribilehyo. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas.